So mga tol, pinakita na nga po ni The Monster Japanese Naoya Inoue ang kanyang katawan. Sa post nga po ni Inoue sa kanyang social media account mga tol kahapon, makikita na kondisyon na ito at bato-bato na ang katawan. 6 na araw na nga lang mga tol, magaganap na po ang laban nila ni Yejun Kim ng South Korea sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Bagamat sinasabi po ng karamihan mga tol na easy fight lang itong Koreano, para kay Inoue mga tol, hindi siya nagpapakumpiyansa at talagang pinaghandaan pa niya itong Koreano. Kahit ilang linggo na lang nang i-announce na yan po ang makakalaban niya. Kumuha po kasi si Inoue mga tol ng sparring partner na kaliwete at orthodox dahil sweet-seater itong kalaban. Habang yung Koreano naman mga tol, malakas ang paniniwala niya sa sarili na kayang-kaya niya ma-upset si Inoue. Mukhang papaulanan nga po ng Koreano ng body shot si Inoue. Sa inilabas po kasing video ni Yejun Kim, habang sumusuntok ito sa punching bag, puro padukot sa ilalim ang binabato niyang suntok. Kaya suspetsya nga po ng karamihan mga tol, papaulanan nito ng body shot si Inoue. So tingnan na lang po natin mga tol sa January 24 kung tatalab nga ba yung suntok niya kay Inoue. Malay natin mga tol, siya pala ang makapagbigay upset dito kay Inoue. Lahat pwede mangyari mga tol. Kung si Luis Neri nga mga tol, muntik na ma-upset si Inoue. Bumagsak si Inoue sa round 1 pero nakarecover pa itong si Inoue. Sayang, hindi pa pinanay-panay ni Luis Neri. Nagkaroon tuloy ulit ng kumpiyansa itong si Inoue na makabawi ng knockdown sa round 2 at tuluyang tapusin si Neri sa loob ng round 6. Pero para naman po sa matagal na naghahamon kay Naoya Inoue na si former 3 Division World Champion General Casimero, kung siya daw ang makakatama kay Inoue ng left hook, tapos daw ang maliligayang araw ni Inoue. Ayaw lang daw talaga siyang labanan nitong si Inoue mga tol, dahil sinasabi daw na wala daw siya sa ranking or hindi siya mandatory. Pero noong world champion pa daw siya sa WBO Bantam, hindi pa rin daw siya pinapalagan nitong si Inoue. Tapos ano daw tong kahibangan ngayon ng Team Inoue? Sino daw yung makakalaban ni Inoue na Koreano? Boxer daw ba yan? Sa kabilang banda naman mga tol, nakaset na nga po ang rematch ni Ryan Garcia versus Devin Haney sa buwan ng October. Pero bago yan mga tol, lalaban muna daw sila sa iba sa buwan ng May. Kapag pares nga daw silang manalo sa kanilang mga laban, tuloy na tuloy daw ang laban nila na nakaset na sa October. Pero yung mga makakalaban nila sa buwan ng May, hindi pa opisyal mga tol. Pero may mga rumor na lumalabas na ang lalabanan umano ni Devin Haney ay itong si Jose Ramirez, habang ang lalabanan naman daw ni Ryan Garcia mga tol, kundi daw itong si Teofimo Lopez, ang bata ng MP Promotion na si Isaac Pitbull Cruz. So palagay ko dyan mga tol, hihintayin muna nila ang resulta ng laban ni Pitbull Cruz. Lalaban pa kasi itong si Pitbull mga tol sa February 1 kontra dito kay Angel Piero. Kapag naipanalo po ni Pitbull ang laban na yan, maaaring si Pitbull po ang makalaban ni Ryan Garcia. Pero kung matalo naman itong si Pitbull, baka si Teofimo Lopez ang makalaban ni Garcia. So pananaw lang po natin yan mga tol. Abangan pa rin po natin kung anong laban ang maikakasa. Sa ibang balita naman mga tol, tuluyan na pong kansilado ang laban ni Errol Spence Jr. versus Sebastian Fundora na nakatakda sana sa buwan ng March, pero sa hindi po malaman na dahilan, hindi na po matutuloy ang laban na yan. Ibinalita nga po yan ni Mike Coppinger ng ESPN. So naghahanap ngayon ng panibagong kalaban si Fundora mga tol upang depensahan niya ang kanyang WBO at WBC belt.